Basta't pinanganak ka, kaagad, lumalaki ka pa lang, Jepros ka na. Kasi, laki sa layaw ka eh. ganun lang ang Jepros, di ba? Isa lang ang pakay ninyo eh. Gusto nyo lang malaman kung anong ibig sabihin ng sinulat ko. Hindi naman talaga siya bulag, literally. Nagbubulag-bulagan. Nabibigyan ko ng emphasis and meaning and moral lesson yan after I created the song. Not during or not before. No. Hi, this is Mike Hannibal, the Rolling Stones Philippines greatest hits. Wala naman ng particular na tinutukoy doon. Dahil ang Jepro, ibig sabihin niyang project eh. Wala namang particular na tao na tinutukoy doon. Ibig sabihin ng Jepro, attribute o ugali, karakter, yung Jepro, no? Ang Jepro na binaliktad galing sa project, kung i-spread out natin, isasama natin, palalawakin natin yung salita, lahat tayo Jepro. Lahat ng tao pinanganak, Jepro. Laki sa layaw. Yun lang namin sabihin nun. Yung, sabi nga nila, spoiled brat. Ha? Okay. Gusto mo yan? Sige. Pero, lahat tayo. Basta't pinanganak ka, kaagad, lumalaki ka pa lang, Jepros ka na. Kasi, laki sa layaw ka eh. ganun lang ang Jepros, diba? Wala namang particular na tao, si ganon, wala. Yung salitang project na binaliktad, Jepros, galing yan sa dinonate na lupa sa UP Diliman, Teachers Village, na pinangalang project. Kaya mayroong project 1, project 2 hanggang 10 yan. Hanggang sa ngayon, nung wala na yan, isa-isa. Ilan na lang natitira? 2, 3, 4. Project 8, bago lang nawala. Yung congressional ngayon, Project 8. Kasi dinonate ka ni Quezon, yung lupa, kanya yung lupa, dinonate niya sa UP Diliman para sa mga teachers village to. So, yung project na yan, 1 hanggang 10, nagkaanak sila. Lahat ng mga teachers, lalaki, babae, pero siyempre, naging parents sila. So, yung anak nila, lumaki, Jepro lahat. Magmula sa tatay nila, hanggang sa lolo nila, Jepro din. Hanggang ngayon, tayo, yung mga anak nyo, pagpanganak pa lang nun, sa sanggol pa lang, nakaumang na yan, papuntang Jeprox. Hindi pa lumalaki, lalaking Jeprox lahat yan. Oo. Kahit ngayon, kasalukuyan, yung mga bata ngayon, Jeprox lahat yan. Pag iniiwanan ng anak, dahil ang nanay, tatay, magtatrabaho, pupunta sa kung saan-saan, sa ibang bansa, saan iniiwan? Sa lola. Pag iniiwan ka sa lola, laki sa lola. Hindi na laki sa layaw. Laki sa lola, Jeprox. Ibahin natin yung everyday language. May sinasabi sila ngayon na parang natakpan yung salita everyday language. Ngayon, ang tawag nila, salitang kusina. Alam niyo yun? Kung ano yun? Salitang kusina. Sino man yung nagluluto sa kusina, si nanay, si tatay, si katulong, habang nagluluto sila, ang pinag-uusapan, Jeprox. Yan ang nakalagay sa mga libro ngayon. Libro ng mga eskwelahan. Yung Jeprox na yan, sabi doon sa eskwelahan, libro, yan daw ang bagong lingwahe ng Pilipino. Bagong dagdag na salita ng Pilipino. Salitang pangkusina. Ngayon, ang mga tao, hindi naman lahat, pero majority ng tao ngayon, Pilipino sa mga bahay nila, pag nagluluto, pinag-uusapan. Ang topic, Jepro. Iba naman yun. If nag-iba na yan. Ngayon, nag-iba ng pangalan, tapos nag-develop, nag-progress, into what? Yung salitang Jeprox, hindi lang salita, kundi isda na. Isda. Ang pangalan ng isda, Jepro. Sa ibang salita, yung salitang goal, papalitan natin ng moral lesson. Okay lang yung goal, wala akong problema ron. Pero mas maliwanag ang moral lesson. Okay. Anong moral lesson? Naku po, marami. Pero isahin na lang natin para maliwanagan
ang moral lesson. Gusto niya mag-swimming sa balong malalim. Hindi naman pwede pagkat madilim. Sa madalit sabi, gusto mong mag-swimming sa balong malalim. Sa madalit sabi, gusto mong pumasok sa isang bagay na hindi mo alam. Wala kang alam na ito'y yung pinasok mo ay magiging problema sa buhay mo. Kalaunan, katagalan, magiging problema hindi lang sa'yo, kundi magiging anak mo, lalaking hindi mo alam kung ano siya. Yan ang ibig sabihin ng balong malalim. Gusto mong mag-swimming? Hindi ba wala ka pang asawa? Single ka pa lang, naglalaro ka, masaya ka, ha? Bigla ka ngayon tumibok si Cupido. Pak, 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 pak. Uy, okay yun ah. Oops! Papasukan mo, balong malalim. Ayun, masaya siya, wedding. May mga flowers, mga bigas-bigas, ganun, mga ninong nila. Saya, no? Pagkatapos na ilang buwan, ito na. Tapos na isang taon, ito na. Tapos na 2, 3, 10, ito na. Puro problema na sa buhay. Yan ang sinasabi kong balong malalim. Alam mo, sa pag-compose ng kanta, lalo na pagdating sa lyrics, iba-iba ang mga tao, composer, whatever, painter, iba-iba yan, hindi pare-pareho. Itong pagtitipon natin ngayong gabi, isa lang ang pakay ninyo eh. Gusto nyo lang malaman kung anong ibig sabihin ng sinulat ko. Kasi hanggang ngayon eh, pag tumutugtog ako, nagtatanong sila, pero bakit ka nagtatanong? Kalimutan mo na lang, tapos, di ba? Bakit hanggang ngayon nagtatanong pa na sila? Ibig sabihin, merong pumapasok sa kanila na hindi nila alam kung ano yung isipan na yun. Ibig sabihin, above consciousness yun. Above consciousness. Okay? So, itong balong malalim, may 3 verse yan eh. Yung pangalawang verse, gusto pang kumain. Hindi naman nabubusog sa kanyang kinain. Hindi niya na inisip, yun pala hindi sa ating pagka... Wow! Lalong lumalim yung salitang balong malalim. Dahil yung sa second verse, pag in-analyze mo, dinala sa pagkain. Hindi ko pinlano yun wala akong plano nun. Basta nandun lang siya sa surface, yung tinatawag niyan surface kasi meron tayong 4 na level ng understanding. Level of understanding. So, yung narinig nyo, surface lang yon. Surface ang tawag doon. Pero yung surface na yon, ano yun? Hindi mo pa rin maintindihan. Surface pa lang yun. Pag sa dagat, nasa ibabaw pa lang na dagat. Hindi ka pa pupunta sa 2nd feet, 3rd feet, 4th feet, 5 feet. Wala pa yun. Yung narinig nyo, nasa surface pa lang yan. Pero sa surface pa lang, nagtatanong ka na, ano kaya ibig sabihin nun? Kumain ng kumain, di naman nabubusog sa kanyang kinain. Surface ang tawag doon. Pero pag lumubog ka, lalalim ka ng konti, ayun, yung pagkain pala, hindi talaga siya pwedeng isipin na pagkain. Kasi ang pagkain, ang salitang pagkain dyan, may tinatawag sa philosophy na metaphorical. Ngayon, ang mga Pinoy, hindi ko alam kung alam nila yun. Maraming hindi alam, siyempre. Pero meron din nakakaalam. Okay? So yung metaphoric na yan, na pagkain, kasama dyan na katawan, physical, bibig, isip, tenga, ulo, lahat. Na ang iniisip, gagawin, pupuntahan, sasabihan, makikipapakinggan, ay lahat spiritual. So yung salitang pagkain dyan, sa kanta na yan, hindi yan literal na pagkain. Bakit ka mabubusog? Hindi ka pwede mabusog dyan. Di ba? Wala kang kabusugan din eh. Nandito ang sikreto dyan, nandito sa lyric, masaya pakinggan, dead na dead. Talaga ako sa mga pakembot-kembot mo. Tinawag ako sa UP. Sabi ng UP, ay, Mike, meron kami rito sa UP na tinatawag na cancel culture. Narinig niyo ba yun? Sa UP? Tama ba? Sa una, hindi ko naintindihan. Ano yun? Paano yun? Hindi, basta't mga lumalabas na mga hindi tama, mali pakinggan, cancel na kagad yun. Date. Sabi ko, alin
sa kanta ko na No Touch ha, title No Touch, alin doon ang cancel culture? Masaya ha, masaya. Pero meron kang iniisip na hindi maganda. Masaya ka, pero namumubrel mo ang isipan mo kasi may masamang sinasabi. Alin ang masama ron? Ang sabi doon sa kanta, pahipo naman. May sagot, no touch. Pahawak naman, ang sagot, no touch. Plus, ang pinakamatindi sa lahat dito, yung susi, title, no touch. Title ng kanta, no touch. Nasaan ang masama ron? Sino ngayon na may problema? Yung kanta ko, ako, o kayo? Sino? Alin doon? Yung ginawa kong kanta. Ang nagpapasama, sinabi ko, kayo. Kayo. Ginawa ko yung kanta para pasayahin ng tao. Hindi pasamain. Grabe yung kanta na yan. No touch yan. Ha? Ang studio kasi bro, ano na yan eh. Kumbaga, tapos na. Ang studio is not, was not, and will not be a place for creation. Ang place for creation is at home or in the mountains or on the tree, on the sea. Wala sa studio. Ang studio kasi, ginagawa mo na eh. Tapos na, finished product na yan. Nire-record mo na lang. Kaya wala doon ang creation. Ang creation nandito sa sarili mo, sa bahay mo, sa misis mo, sa asawa mo, boyfriend mo, mahal mo, o aso mo. Nandoon. Ngayon, kung ako naman as a songwriter, sasagutin ko yung tanong mo na paano mo nasulat, gano'n, bakit mo sinulat, anong purpose, ba't ka... Umpisahan natin sa lingon agad pag may babaeng dumaan. Di ba? Lalo na pag maganda ang katawan. Doon pa lang, oh. Doon pa lang, meron ka ng idea kung talagang matindi ang kaisipan mo, ang intellect mo. Doon pa lang, makikita mo kaagad ang aksyon ng isang tao. Pag may dumaan na babae, kahit sino, sexy, maganda, katawan, wow, di ba? Anong reaksyon? Unang-una, lingon agad. Oh, may maganda. O saan? Normal yon. Normal yon, okay? Pero, pag maganda ang katawan, okay? That's besides the point. Lahat na tinitingnan mo, magaganda katawan, okay. Yeah. Mahilig kami sa magaganda, lalo na yung kaakit-akit pa, di ba? Pero, bakit biglang pumasok yung kawatan? Hindi kawatan. Katawan, ingatan ang inyong katawan. Okay. Nabibigyan ko ng emphasis and meaning and moral lesson yan after I created the song. Not during or not before. No, not at all. Wala. Pag nagawa na lahat yon, naka-release na, habang kasi studio pa lang, alam ko na, meron na kaagad na tinatawag na sa Hebrew, ang tawag dyan, midrash, interpretation, ang tawag. Meron ka na kaagad. Lahat ng mga tao, pag nakarinig ng bago, at saka noon lang nila narinig, interpretation na tawag agad. Meron ka agad. Natural yun. Normal yun. Talagang meron ka agad. Ang relasyon ng lingon agad, tapos bigla, ingatan ang inyong katawan. Oh, okay. Ako naman magtatanong sa inyo, anong relasyon nun? Ingatan ang inyong katawan. Lingon agad. Pag may babaang magandang katawan. Kaya ako naman magtatanong, may alam ko sagot. Pero, for the benefit naman sa akin, o sa ibang tao, o sa mga ibang magbabasa, kailangan magbigyan din kayo, meron kayo sariling interpretation doon. Ingatan ang inyong katawan. Pero, lingon agad pag may babaeng maganda. Bago ako sinulat yon, unang-unang naisip ko, yung salitang tulungan. Salita pa lang yan tutulungan natin yung bulag, hindi mo kayang tulungan ng bulag. So paano mo tutulungan ng bulag?
yung bulag dyan, hindi naman talaga siya bulag. Literally. Nagbubulag-bulagan. Yun ang ibig sabihin nun. So, paano mo tutulungan yung nagbubulag-bulagan? Iba na naman tanong yun, di ba? Pero, yun ang moral lesson doon. Tulungan natin yung mga taong ganyan. Ligaw. Hindi alam kung kaninong simbahan po papuntahan. Hindi alam kung sinong babaeng po lalapitan. Hindi alam kung sinong kaibigan niya. Kasi hindi niya alam yung tamang trabaho, hindi niya alam kung ano ang dapat kong gawin dito sa harap ko ngayon. Mabuti ba? O masama? Pinili niya, mali, bulag. Yan ang tinatawag na bulag. Ha? So, doon ako nag-umpisa sa tulungan. Pero, bakit ko inumpisahan doon sa ako'y umiiwas sa away at gulo? Nakipag-away ka, tulungan natin. Ano yun? Kailangan meron kang ganun eh. Kailangan meron kang idea o alam o sagot kagaya nito. Tinatanong ka, kailangan meron kang sagot sa mga tanong. Composer ka eh. Hindi mo alam kung sagot. Malabo yun. Bro, hindi composer. Kaya pag ganyan, hindi composer yun. Kailangan, pag ang composer, nasasagot lahat ng tanong. Iba ang direksyon. Ang direksyon. Ibig mo sabihin, yung kanta na yun, na Pinoy Rock, maraming mga musikerong nagtatanong sa sarili nila na paano nagawa itong kanta na ito na Pinoy, ang tono, ang melody, ang feeling, pero napakabigat ng execution ng mga riffs ang tawag, mga pasada sa gitara o sa music, sa drums, whatever. Paano nagawa ito? Simple lang. Yung mga nakaka-compose ng ganyan, okay, hindi lang naman ako, marami naman dyan, nagkataon lang na ang mga dinanas ko sa buhay, experiences ko sa Amerika, sa Europe, sa Japan, gano'n, ginamit ko yung idea ko kung paano ko gagawa ng kantang Pinoy na rock na alam ko kayang gayahin. Pero ang tanong, mauulit pa ba yan? Makakagawa pa ng ganyan ng ibang klase naman? Yun ang tanong eh. Ang ganda, di ba? Ang ganda. As a matter of fact, ang dami kong napapanood lagi sa Facebook, mga Pinoy, mga banda, tinutugtog talaga yung tulungan natin. So, ibig sabihin, kaya nila tinutugtog sa stage, nabibigatan sila, magandang presentation, magandang nagiging image ng banda, gumagaling ang banda dahil doon sa kantang tulungan natin. Bumibigat talaga. Tsaka, yung kanilang mga self-expression na ilalabas nila ng husto dahil doon sa kanta na yon. Ng kanta, boses, at saka instrument, gitara, bass. Eksakto eh. Nandun lahat yung ingredients ng pagiging rocker, Pinoy rock. Eksakto. Yun ang moral lesson doon. Nandun na yung mga sinasabi sa lyrics, kahit hindi tayo magkakilala, tayo ay magkakapatid at magkakasama. Wow, ang tindi nun. Mahirap yung kahit ako, hindi ko na kaya ulitin yan. Kahit na pagandahin ko pa, wala na ako maisip doon. I mean, ano na yun, ultimate na yun, ibig sabihin. That's it, boys. Rock and roll.